Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1021. Umungol si Tao sa lahat ng kanyang lakas habang nagmamadali siya patungo sa isang malaking tayback. Sa kanyang mga kamay, sa kasamaang palad, hindi man lang siya lumapit nang pinatay siya ni Ethan ng A. Sword Aura. Katulad nito, mga 1,000 masters ang napatay sa loob lamang ng 10 minuto. Tulad ng para kay Fane at sa kanyang mga tao, nakamit nila ang kabuoang tagumpay sa pamamagitan lamang ng pagsasakripisyo. Maraming tao at 100 tao ang nasasaktan. Haha, napakasarap ng pakiramdam. Ito ay napakatagal na mula nang magkaroon ako ng isang malaking labanan. Isa sa mga matatandang lalaki mula sa A. Ang unang klase na aristokratikong pamilya sa lungsod ng martial arts ay sumabog sa pagtawa. Tumingin si Fane sa oras at sinabing, huli na ngayon. Ang mga taong ito ay dapat magkaroon. Maraming mga trepeyo sa kanila. Ang mga sandata at iba pang mga bagay ay tila maganda. Lahat ay dapat kalkulahin ang mga trepeyo at hatiin ang mga item sa pagitan namin. At pagkatapos ay lalabas kami para sa tanghalian. Iyon ay musika sa mga tainga ng lahat. Pagkatapos, lahat, ang kanilang mga kalaban ay nakikilala ang mga tao ng mga makapangyarihang pamilya. Ang pera at sandata sa kanila ay nakakakuha ng mata, at ang mga nasabing trepeyo ay sapat na upang maging nagseselos ang iba. Pagkatapos ay sumakay sila sa 7-star hotel pagkatapos. Tinanggal nila ang mga katawan at nalinas ang lugar. Sa sandaling iyon, kung saan ang pamilyang Woods ay, ang ika-9 na patronem, si Brenton Woods ay muling lumitaw bago si Madam Lily. Kumusta ang lahat? Mag-asawa ito. Sa mga araw, hindi mo pa rin natagpuan si Fane at ang iba pa. Wala ka pa rin. Isang paraan upang patayin sila. Patuloy na nasa gilid si Lily sa kakulangan ng balita kay Joanne. At Fane. Hindi rin nila mahahanap ang kanyang anak na si Lance, at hindi nila alam. Buhay man siya o patay. Kung walang nagawa at tunay na bumalik si Joanne. Sa Fane, ang tagapagmana ng posisyon ng guro ay tunay na mahuhulog sa Fanes mga kamay. Bukod doon, lumala lamang ang kondisyon ni Nash. Ang kahilingan para sa ang isang tagapagmana sa posisyon ng master sa pamilya ay unti-unting tumataas. Bumantong hininga si Brenton sa harap ni Lily. Alam ko na si Fane at ang iba pa ay naiwan. Gitnang lalawigan, kaya agad kaming nagpadala ng mga tao upang bantayan ang tanging landas na humahantong sa pamilyang Woods. Hiniling ko sa aking bayan na patayin sila sa paningin. Panipi. Tumahimik si Brenton bago siya idinagdag, gayunpaman, ilang araw na sila. Matagal na bang lumitaw kung sila ay tunay na pupunta dito, mayroon pa ring walang tanda sa kanila. Hindi mo ba sinabi na si Fane ay nakakasakit sa ilang mga makapangyarihang tao? Mula sa Jane City, at iyon ang nagpabeye sa kanya kasama ang kanyang pamilya. Sumimangot si Lily at nagsimulang mag-isip, kung si Fane at ang iba pa ay nakakasakit sa ibang partido ngunit mayroon. Walang balak na maghanap ng kanlungan sa ilalim ng pamilyang Woods, kung gayon mayroon lamang isang posibilidad na naiwan, nagtago sila. Natagpuan nila ang isang tirahan. Lugar upang itago. Tumango si Brenton sa mga salita ng kanyang baliw, tila posible. Magandang bagay iyon para sa amin kung iyon ang kaso. Nangangahulugan ito na Fane. Hindi maintindihan si Nash at kinasusuklaman pa rin siya dahil sa nangyari ng mga taon nakaraan, at nangangahulugan iyon na hindi niya naisip na bumalik upang magmana ng kagubatan. Mga pag-aari ng pamilya. Kung iyon ang kaso, magandang balita para sa amin. Hindi ito. Dati bago ang frown ni Brenton ay muling nabuhay. Ngunit ano ang dapat nating gawin kung Fane? Hindi mana sa posisyon at hindi pa rin natin mahahanap ang batang Master Lance. Mas masahol pa kung patay na siya. Tila tulad ng mga araw ni Nash ay nauubusan din. Panipi. Hindi mamamatay si Nash, at buhay pa ang aking anak, alam ko ito. Umiling-iling si Lily. At nagpatuloy, kahit na hindi natin mahahanap ang aking anak, hindi natin papayagan si Fane na maging tagapagmana, kahit na ang ibig sabihin nito ay isang anak na lalaki ng ibang pamilya ng pamilya ay naging ang tagapagmana. Si Fane ay hindi dapat tumaas sa posisyon. Tumango si Brenton. Siya. Sa wakas ay tumingin kay Lily at sinabing, Madam, napakaraming araw, at wala pa rin si Fane. Naniniwala ako na hindi siya darating, kaya bakit hindi ko bawiin ang aking mga tao? Nagreklamo sila tungkol sa pagkain at pagtulog sa ligaw para sa napakaraming araw na walang paningin. Si Lily ay tahimik sa ilang oras bago sumagot siya, sige, hilingin sa kanila na bumalik bukas ng umaga, ngunit ikaw pa rin
Kailangang magpadala ng mga tao sa labas at makakuha ng balita tungkol sa kinaroroonan ni Fane. Iyon ba? Malinaw. Panipi. Kabanata 10:22. Tumango si Brenton sa mga tagubilin ni Lily, alam na hindi na siya papasok. Kapayapaan hanggang sa natagpuan si Lance, bumalik sa pamilyang Woods, at matagumpay na naging tagapagmana. Nais din niyang hanapin at patayin si Fane. Pagkatapos ng lahat, hindi maganda ang Brenton kung ang ginawa niya ay nakalantad. Ang mga kakahuyan. Pinarangalan pa rin ng mga miyembro ng pamilya si Nash at sinunod ang bawat salitang sinabi niya. Pagkatapos, umalis si Brenton, ang pangatlong elder ng pamilyang Woods, si Wade Woods ay pumasok. Silid ni Lily. Umupo si Wade at sumulyap kay Lily. Bumantong hininga, wala pa rin sila. Natagpuan si Lance at ang iba pa. Hihilingin niya ang dalawa sa kanyang mga alagad na bantayan ang lugar sa bakuran sa tuwing siya ay dumating sa kanyang silid na ginagawang mas ligtas para sa kanya. Halika at makilala si Lily ng lihim. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam tungkol sa kanilang lihim. Relasyon. Siyempre, tulad ng itinalaga ni Lily at Nash kay Wade upang manguna sa maghanap para kay Lance at sa iba pa, naiintindihan na gusto niya. Patuloy na lumapit at magulat kay Lily. Sigh. Lily glowered. Mahal. Huwag kang mag-alala. Naisip ko na ito, at mayroon lamang si Nash. Tinatayang 2 buwan. Kung hindi pa rin natin mahahanap si Lance noon, makakahanap tayo ng Fane. At patayin siya. Kung namatay si Nash bago bumalik si Fane, hahabulin natin ang unang nakatatanda. At patayin siya bago mamatay si Nash. Ang pangatlong matanda ay ngumiti at nagpatuloy. Pagkatapos ng lahat, ang unang nakatatanda ay ang pinakamalakas sa pamilyang Woods sa sandaling ito. Sino ang sumalungat sa akin sa sandaling papatayin natin siya? Ako ang magiging Woods Family Master. Ikaw. Ang Panginoon. Si Lily ay may solemn na expression sa kanyang mukha. Dati, ang pangatlo. Tinalakay siya ni Elder sa lihim na gamot na si Nash, at ang kanyang anak ay ang magiging Master. Minsan siya namatay. Natuklasan niya na si Nash ay may mga plano na makakuha ng Fane at bumalik si Joanne, at hindi niya matatanggap iyon. Wala siyang ideya na nais ni Wade na maging Master kung namatay si Nash, dapat silang mabaigo upang makahanap si Lance. Lily. Sored sana. Nagtataka pa siya kung laging naisip ni Wade na maging ang Master ng pamilya mismo. Ngumiti si Wade ng mapait bago ilipat ang 2 hakbang. Pasulong, dinala si Lily sa kanyang yakap. Sigh. Alam mo na medyo matanda na ako. At hindi ako interesado sa posisyon ng Master ng pamilya, honey, coaxed niya. Gayunpaman, ang posisyon na ito ay hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng ibang tao. Kahit na ito, hindi ba makarating sa mga kamay ni Bastard na iyon, hindi ito makakapunta sa kamay ng isa pa. Miyembro ng pamilya ng Woods. Tumahimik sandali si Wade bago siya. Sinabi, pag-isipan ito, kung ang posisyon ng Master ng pamilya ay nahuhulog sa aking mga kamay, maaari ko lamang itong ibalik sa Lance kapag nakita natin siya. Hindi ba iyon gagana? Panipi. Talagang ibig mong sabihin iyon. Kahit na ang isang nakasimangot ay nasa kanyang mukha, nakaka-relax na si Lily. Tumingin siya sa lalaki na higit sa 10 taong mas matanda kaysa sa kanya. Siyempre. Ibig kong sabihin, maaari ko lang itong ibigay kay Lance sa sandaling makita natin siya. Pagkatapos ng lahat, hindi ako interesado sa posisyon ng Master ng pamilya. Ang interesado ako ay ikaw. Honey. Panipi. Kabanata 10:23. Si Wade coaxed Lily habang ang kanyang kamay ay sumakay sa likuran ni Lily. Nasaan ang iyong pupunta ang mga kamay? Sinulyapan ni Lily si Wade na nakamamatay bago siya hinalikan. Ang pangalawang umaga, tinanong ni Brenton ang lahat ng kanyang mga subordinate na bumalik. Maliit na ginawa nila. Alamin na si Fane ay nagsimulang mag-pack ng kanyang mga bag. Master, ang buhay sa katawan ni Fernando. Nabawasan. Tila hahawak lamang siya hanggang 5 o 6 na araw. Ethan. Sinuri ang katawan ni Fernando at nag-aalala ng mata. Tumango si Fane. May isang heirloom sa aming pamilyang Woods na tumutulong upang pahabain ang mga tao. Buhay. Hindi bababa sa tiyakin na hindi mamamatay si Fernando. Aalis na kami. Gusto ko. Upang pumunta din. Fiona piped in. Hindi mo ba sinabi na ang pamilyang Woods ay a reclusive family? Dahil ito ang maalamat na pamilya, sigurado ako na marami sila. Ang mga mahalagang item at ang ilan ay makakatulong na pahabain ang buhay ng mga tao, di ba? Dahil ikaw, ang batang master ng pamilya ng Woods, hindi ito dapat maging isang isyo para maibigay mo. Ako ang ilan, di ba? Si Fiona ay nasa ibabaw ng buwan nang sabihin sa kanila ni Fane ang tungkol sa
Pamilyang Woods. Hindi niya maisip na si Fane ay hindi lamang ang kataas-taasang mandirigma, ngunit mayroon din siyang isang malakas na background. Ang pamilya ni Fane ay ang maalamat na reclusive na pamilya, ang pinakamalakas na kapangyarihan na tumaas higit sa lahat. Mga kapangyarihan sa mundo. Ayaw ni Fiona na makaligtaan ang pagkakataon kung kailan. Sinabi ni Fane na bumalik siya. Ang kanyang isip ay sumakay sa mga saloobin ng ang pagkuha ng kanyang mga kamay sa ilang mga mahalagang item na talagang magpapasaya sa kanya. Sinaksak ni Andrew ang kanyang ulo habang nagsalita siya. Fane, hindi ako secular sa kanya. Ay! Nais lamang na makapagsanay tulad mo at lumipad sa hangin balang araw. Ito ay maganda kung maaari akong lumipad. Parehong sina Fiona at Andrew ay nagulat sa kanilang mga salita, at hindi siya nagsasalita. Inalok niya si Andrew ng isang one smile habang siya ipinaliwanag, ang biyenan, ang pagsasanay ay hindi isang madaling gawain. Ang mga tao sa edad ni Selena maaari pa ring linisin ang kanyang katawan sa ilang mga paraan upang maaari silang maging martial artist. At Tren, ngunit ang mga tao sa iyong edad ay mahahanap na imposibleng gawin. Hindi ka makatiis sa paglilinis. Nahulog ang ekspresyon ni Andrew. Paliwanag ni Fane. Bamantong hininga. Huwag kailanman, hindi kailanman, dapat itong kapalaran. Bakit? Hindi ba namin kayo nakilala? Gayunpaman, ang kanyang mga mata sa lalong madaling panahon ay naiilawan habang idinagdag niya. Fane, dahil sinabi mo na maaaring hugasan ni Selena ang kanyang katawan at Tren, maaari bang mag-bend Tren? Masyadong. Mas bata siya kaysa kay Selena. Tumango si Fane. Tumingin siya kay Ben at sinabi. Seryoso, ang pagsasanay ay hindi ilang bagay na walang kabuluhan, ang mga may matatag lamang. Ang pagpapasya ay maaaring maglakbay ng malayo sa landas na ito. Bagaman makakakuha sila ng mas malakas kapangyarihan, ito ay isang bagay laban sa kalikasan at ang hugasan ay magiging masakit. Ikaw ay kailangang isipin ng maayos, Ben. Ang mga mata ni Ben ay napuno ng tuwa. Naisip ko ito. Matagal ko na itong nasa isip ko ngayon, kapatid sa batas. Isipin ito, maaaring sanayin si Elaine, at master siya. Paano ito gagana? Kung hindi ako makapagsanay. Bilang isang tao, dapat ko siyang samahan. Maaari kong maprotektahan siya kung ako ay may talento at pinamamahalaan upang makibalita sa kanya. Ang mga salita ni Ben ay nag-fluster. Si Elaine bilang kanyang pamumula ay sumakay sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa kanyang puso. At natikman nila ang sour sa sweet. Kabanata 10:24. Haha, mahusay. Hanggat determinado mong gawin ito. Fane chuckled. Pagdinig ng deklarasyon ni Ben, tulad ng idinagdag niya noon, kahit na hindi ko narinig na ang paglilinang ay maaaring dagdagan ang buhay ng isang tao, ang paglilinang ay gumagawa ka. Mas malakas at patas ng iyong balat. Ang iyong katawan ay magkakaroon din ng pambihirang espiritualismo. Tumahimik si Fane bago siya nilinaw, hindi ito halata para sa ang mga taong nasa level ng martial artist, bagaman ito ay magiging mas malinaw kapag nakamit ng tao ang semi-god level. Naisip ito ni Fiona at tanong ni Fane, sino ang kailangan mo sa iyo para sa paglalakbay na ito? Selena, Ben, at si Elaine ay maaaring sumama sa akin, sagot ni Fane. Bukod doon, Lana, Ethan, si William, at ang aking ina ay kailangang sumama din sa akin. Iyon ay dapat sapat na. Dahil hindi ito maginhawa kung marami sa atin ang magkakasama doon. Mahal, hindi. Sinabi mo na si Lily ay laban sa iyo at nagpadala pa ng mga tao upang patayin ka dati. Will. Nasa panganib tayo kung babalik tayo ng ganito. Inisip ito ni Selena at bahagyang nag-aalala. Ngumiti si Fane nang walang pasubali. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ako. Tanong ni William, Ethan, at Lana na maglakbay kasama namin. Kasama namin ang apat. Maglakbay ng magkasama, dapat itong sapat. Ang tatlo sa kanila ay makakaya. Protektahan kayong lahat. Gusto kitang dalhin at Ben dahil nais kong makita kong maaari kaming makakuha ng ilang mga mapagkukunan mula sa pamilyang Woods upang sanayin ka at gawin. Ikaw sa martial artist. Tumango si Selena. Kapag tayo ay naging martial artist, nangangahulugan ba ito na pumasok tayo sa landas ng paglilinang? Dahil dito, nagbigay si Fane isang mahigpit na ngiti habang sumagot siya, upang maging eksaktong, maging isang martial artist ay nangangahulugang mas malakas ka kaysa sa mga normal na tao. Kailangan mong maging isang lola sa upang makapasok sa landas ng paglilinang, at iyon ay dahil sa iyong katawan. Magkaroon ng isang maliit na aura kapag nakarating ka sa antas ng Grandmaster. Pagkatapos lamang, magagawa mo bang sanayin at simulan ang paglilinang? Talaga, paglilinang lamang.
Nagsisimula pagkatapos maabot ang antas ng Grandmaster. Nangangahulugan ba ito na kailangan kong magkaroon ng isang Star King of Wars combat power bago ko matawag ang aking sarili na isang magsasaka? Panipi. Hindi nagsalita si Ben matapos niyang marinig ito. Napakahirap. Haha, nang. Kurso mahirap. Sa palagay mo ba ay madaling maging masters ng semi? Ang antas ng Diyos tulad ng mga Diyos ng digmaan o isang tunay na antas ng Diyos tulad ng iyong bayaw? Maging ang pamilya ng Woods ay mayroon lamang ilang mga tunay na masters na antas ng Diyos tulad ng iyong kapatid na lalaki. Tumawa ng malakas si Skyler at sinabi kay Fane, kataas-taasang mandirigma. Huwag kang mag-alala tungkol sa panig na ito ng iyong pamilya, aalagaan namin sila. Patuloy ka at tretuhin ng Diyos ng digmaan Campbell at ang iyong ama. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay pagkatapos ng pag-iimpake ng kanilang mga gamit. Samantala, sa kakahuyan. Pamilya. Dumating si Brenton bago si Lily. Madam, tinanong namin ang aming mga tao. Bumalik, at hiniling ko sa kanila na magpahinga. Nagpadala ako ng isa pang 20 upang makatulong na maghanap. Para sa aming batang master. Sana, makahanap tayo ng batang masterland sa lalong madaling panahon. Panipi. Tumango si Lily sa kasiyahan matapos niyang marinig ito. Sa pamamagitan ng isang flip ng kanyang kamay, siya dumating kasama ang 2 table tas ng Chi congregation at ibinigay sa Brenton. Mabuti. Trabaho. Ito ay isang nakakapagod na oras para sa iyo. Nagpapasalamat si Brenton. Mga tao na nagsagawa ng paglilinang ay maaaring sumipsip ng Chi sa paligid nila batay sa pamamaraan sa pagsasanay na nakuha nila. Ang dahilan ng lahat ng 8 reclusive na pamilya ay nagtago. Ang kagubatan upang linangin sa katahimikan at hindi nagmamalasakit sa labas ng mundo ay nanatagpuan nila ang mga lugar na may napakalawak na Chi na angkop para sa kanila upang manatili. Ang mga lungsod sa labas ng mundo ay walang gaanong Chi at hindi angkop para sa paglilinang. Kahit na nilinang nila ang mga lungsod, ang kanilang bilis ay mababawasan, at malinaw naman na hindi nagkakahalaga ng pagsisikap. Ito rin ang dahilan ng lahat ng 8 reclusive na pamilya ay hindi kasangkot sa kanilang sarili sa labas ng mga gawain sa mundo. Kabanata 10:25. Pinatong ni Brenton ang kanyang kamay at nagpasalamat kay Lily habang nagsalita siya, salamat. Madam. Ang pinakamasayang sandali sa aking buhay ay kapag nagsilbi ako kay Madam. Ito ay bahagi ng aking responsibilidad pagkatapos ng lahat. Bukod doon, naniniwala ako sa panganay talento ng batang master. Inaasahan kong ang batang Master Lance ay malapit na ang master ng pamilya ng Woods. Haha, huwag kang mag-alala. Nagdadala ng mga gawain para sa nangangahulugan ako na nagtatrabaho ka para sa pamilyang Lagorio, at hindi ko gagamot. Shabaili ka. Kapag nahanap namin ang aking anak na lalaki at siya ay naging pamilyang Woods. Master, hindi ka rin niya gagamot ng masama. Dapat kang magsikap upang madagdagan ang iyong paglilinang, at maaari kitang itaas sa posisyon ng nakatatanda kung gagawin mo, alok. Lily na may isang smirk. Ang ika-9 na patronym ay lubos na masaya nang marinig niya ang kanyang alok. At agad siyang lumuhad sa isang tuhod. Salamat, madam. Magsusumikap ako upang mabuhay ang iyong mga inaasahan. Ang ika-9 na patronym ay iniwan ang buhay na tirahan ni Lily pagkatapos nito. Dumating siya sa isang pavilion hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis. Ang pavilion ay matatagpuan sa tabi ng bangin, at mayroong isang matanda na mga 50 taong gulang. Nakatayo sa loob. Nasa likuran niya ang kanyang mga kamay habang tinitignan niya ang isang maliit bayan sa ilalim ng burol. Pangatlong nakatatanda. Ang ika-9 na patronym cup. Ang kanyang kamay ay masunurin sa ikatlong nakatatanda habang siya ay nakatayo sa likuran niya. Oo. Tumango ang pangatlong nakatatanda at dahan-daang lumingon. Ano ang tinanong sa iyo ni Lily? Upang pumunta para sa ang ika-9 na patronym, ngumiti si Brenton habang sumagot siya, ano? Kung hindi man kaya ito. Nagtatanong siya tungkol sa balita tungkol kay Fane at iba pa. Siya na. Hiniling din sa akin na magpadala ng maraming tao upang makatulong na maghanap para sa kanyang anak. Ngumiti si Wade. Malamig. Haha. Halos 3 buwan na ang kanyang anak na lalaki, at siya na. Matagal nang nawala dahil hindi natin siya mahahanap o ang kanyang katawan. Wade. Nakapos bago siya idinagdag, gayunpaman, ang plano ay nananatiling pumapatay kung nahanap natin siya. Hindi natin siya papayagan na bumalik ng buhay. Isang pantay na nakangiting-ngiti. Lumitaw sa mukha ni Brenton. Fred hindi, pangatlong nakatatanda ang posisyon ng mga kahoy. Ang master ng pamilya ay kabilang sa iyo. Marami kang nagawa para sa pamilyang Woods.
Napakagandang bagay na ginamit mo ang B** Chai Lily upang matulungan kaming mapupuksa si Nash Woods. Ang Nash Woods ay dapat na namatay ng matagal. Gumawa si Wade ng isang. Ang galit na tunog sa pamamagitan ng saradong bibig habang idinagdag niya, nagsusuka siya sa galit kong. Alam niya na lihim kong nakatagpo ang kanyang babae. Haha, paano siya kailanman? Umakyat upang maging master ng pamilya kung hindi siya nakatanggap ng suporta mula kay Lily at Ang. Iba pang mga Lagorios taon na ang nakalilipas. Ako ang magiging master. Tama iyon. Ito. Oras, si Lance ay nagpapakamatay dahil nais niyang pumunta maghanap ng isang paraan upang malumpasan ang tunay na antas ng Diyos. Kumpletuhin ang kalokohan na iyon. Paano magkakaroon ng paraan upang malumpasan ang totoong antas ng Diyos? Ang iba ay mahahanap ito kung may ganitong paraan. Panipi. Ang ikasyam na Petronym ay tumawa ng malamig. Kailangan lang nating maghintay ng isa pang buwan. O dalawa. Lahat ay magiging perpekto kapag namatay si Nash. Panipi. Kabanata 10:26. Sa sandaling ito sa isang bahay, si Nash ay muling nag-cough ng dugo. Ang mukha niya. Mukhang mas malubha, at parang guwang din siya. Napakarami. Araw. Bakit hindi pa si Fane? Hindi ba siya darating pagkatapos ng lahat? Nalulungkot si Nash nang isipin niya si Fane. Lahat ito ay dahil sa akin. Sinisisi ko ang dati ko. Kawalan ng kakayahan na nagpigil sa akin mula sa pagsamahin sa kanya sa panahon ng kanyang paglaki. Marami na siyang nagdusa. Hindi nakakagulat na kinamumuhian niya ako ng sobra. Ang butler ng pamilya ni Woods, Tito, ay nag-aliw kay Nash. Hindi, Master. Nararamdaman ko. Ang Fane na iyon ay isang anak na filial. Bukod doon, hindi ka nagmamalasakit. Sila, hinihiling mo ang ikasyam na Petronym na magpadala ng pera at mga mapagkukunan ng paglilinang kay Fane. Sino ang nakakaalam na ang ikasyam na Petronym ay bumalik sa kasinungalingan na nabuhay sila ng isang magandang buhay? Si Tito ay nakabaluktot ng kanyang kamao ng mahigpit tulad niya. Fumed, dapat ay nagsisinungaling siya nang sinabi niya na naabot ni Fane ang antas ng A. 7 o 8 grade na martial artist. Dapat din niyang kinuha ang lahat ng paglilinang. Ang mga mapagkukunan na ibinigay ni Master. Mapahamak ito. Nash clenched ang kanyang mga kamao at nakuha sa pamamagitan ng mga gritted na ngipin, ipinagbigay alam mo ba muna si Elder tungkol dito? Huwag sabihin sa kahit sino pa. Ang tanging pinagkakatiwalaan ko ngayon ay ang unang nakatatanda at pangalawa. Elder, habang ang pangatlong matanda ay mukhang masaya sa lahat ng oras at aktibong tumutulong. Kami upang maghanap para kay Lance, siya ay bumaba bilang isang hindi mapagkakatiwalaang tao sa akin. Panipi. Tumanggo si Tito. Master, upang maging matapat, dati kong iniisip na ang pangatlong matanda ay A. Magandang tao at nag-ambag ng maraming para sa pamilyang Woods, ngunit mula pa sa iyo. Sinabi sa akin na ang matandang lalaki ay higit pa sa kung ano ang tila niya, mas binibigyang pansin ko. Siya, tulad ng nangyari, siya ay tunay na hindi isang mabuting tao pagkatapos ng lahat. Tumahimik si Tito. Ilang sandali bago siya nagpatuloy, natuklasan ko na ang pangatlong matanda ay napaka malapit sa ikasyam na Petronym, at pareho silang madalas na nagtipon upang makipag-usap. Bilang ang pagsasabi ay napupunta, mga ibon ng isang balahibo na magkasama. Sa palagay ko dapat may mali sa pangatlong nakatatanda. Sa tabi nila, sinabi ni Beth, ang pangatlo. Itinago ni Elder ang kanyang sarili, at hindi natin masasabi kung anong uri ng A. Taong siya. Dapat tayong magkaroon ng ilang katibayan bago tayo gumawa ng anuman sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi maganda ang mali sa isang tao. Pumayag si Nash. Tama iyon. Ang pangatlong nakatatanda ay isang matanda sa loob ng mahabang panahon, at miyembro siya ng pamilyang Woods. Marami siyang nambag sa aming pamilya at maraming tapat. Mga subordinate, hindi namin mapapadali ang aming desisyon. Kung may gagawin tayo sa kanya. Kung walang matatag na patunay, maraming tao ang hindi makumbinsi, at maaaring ito ay hilahin sila sa kanyang tagiliran. Ngumiti si Tito ng mapait. Haha, kahit na mayroon tayong katibayan upang patunayan na hindi siya isang mabuting tao, maraming tao ang lalaban pa rin sa kanya. Kahit na maaaring i-cut ang bilang ng kanyang mga taga-suporta. Sa sandaling iyon, Fane, si Lana, at ang iba pa ay nakarating sa ilalim ng bundok kasama ang walang buhay na mukhang Fernando. Ang lugar na ito ay talagang malayo, ngunit ang hangin ay talagang mabuti, at ang mga kotse ay hindi makarating dito. Pakiramdam ko ay maaari akong magkaroon ng isang mahabang-habang buhay kong nanatili ako rito. Binben nang makita niya ang malaking bundok sa harap niya. Si Elaine, na nasa tabi niya, ay ngumiti.
Hindi ka pa isang martial artist. Kailan? Isa ka, makakaramdam ka ng maliliit na mga particle na magaan ang asul na kulay sa ang hangin. Iyon ay chi. Pagkatapos ay nag-gym si Lana, oo, at ang chi dito. Hindi ka pani-pani walang makapal. Hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses na mas makapal kaysa sa chisa. Lungsod ng martial arts. Bamantong hininga. Kahit na makapal ito, naaawa ito na hindi natin magagawa. Tingnan o maramdaman ito. Panipi. Kabanata 1027. Bamantong hininga si Selena. Siya ay nagnanais na maging isang martial artist. Isang pag-iisip noon. Naganap sa kanya habang nakikipag-usap siya kay Fane, hindi ko inisip na mayroon kaming problema. Libreng paglalakbay, honey, isinasaalang-alang kung paano ka napupuot ni Lily at kahit na ipinadala. Mga tao upang patayin ka. Nagbigay ng mahigpit ng ngiti si Fane. Totoo, maayos itong napunta. Ay! Hindi rin inaasahan na maging maayos ito, at nasa paanan na tayo ng mountain. Pagkatapos ay hinawakan ni Fane ang kamay ni Selena at same time na nagsalita, honey. Huwag kang mag-alala. Susubukan ko ang aking makakaya upang makuha ang mga sangkap para sa iyo at Ben na. Maaaring linisin ang iyong mga katawan upang maaari kang maging martial artist. Hindi ako sigurado tungkol sa iyong mga talento, ngunit sana, pareho kayong magkakaroon ng magagandang talento at iyon. Magagawa mong malinang ang mabilis. Ang iyong ama ay nasa ibabaw ng buwan kong. Alam niya na narito ka, Fane. Ngumiti si Joanne. Tahimik, hinintay niya ito. Araw. Pagkatapos ng lahat, si Nash ang taong mahal niya mga taon na ang nakalilipas. Siya ay, syempre, ama ni Fane. Bamantong hininga si Fane. Nagtataka ako kung anong sakit ang mayroon siya. Hayaan mo akong kumuha ng isang. Tumingin sa kanya at tulungan na gamutin siya. Sa palagay ko, ang kanyang sakit ay hindi magiging mahirap. Upang gamutin. Tumalikod si Fane at tiningnan si Fernando, umikot sa likuran ni William. Ang nag-aalala ko ay si Fernando. Gagawin ba ng pamilyang Woods? Out ang kanilang mahalagang item, isinasaalang-alang kung gaano kahalaga ito. Kahit na sumasa ngayon ang mga miyembro ng pamilya ng Woods, natatakot ako na ang mga miyembro ng pamilya ng Lagorio at si Lily ay sumusulong at pipigilan ang mga ito. Master, alam mo ba kung ilan? Ang mga tao ng pamilyang Woods ay nasa antas ng semi-god. Ilan sa kanila? Ang mga masters ng totoong antas ng Diyos. Nagtataka ang tanong ni Lana. Hindi ako sigurado. Ako. Hindi masyadong pamilyar sa pamilyang Woods, kita nyo, sagot ni Fane, malabo ang ngiti na iyon. Nasa mukha pa rin niya. Gayunpaman, sila ay naging isang tunay na reclusive na pamilya at maaari maging isaalang-alang ang cream ng ani. Tinatansya ko na ang lahat ng mga matatanda ay nasa tunay na antas ng Diyos habang ang mga patronym ay nasa antas ng semi-god. Naniniwala ako na mayroon silang maraming mga grandmaster sa kanilang mga ranggo din. Sila na ay nasa loob. Nagulat, ang mga masters ng tunay na antas ng Diyos ay napakalakas. Si Fane, sino? Ang ganitong malakas na pag-iral, nakamit lamang ang paunang yugto ng totoong Diyos. Antas. Maraming mga tulad ng mga tao tulad ng Fane sa pamilyang Woods. Bukod doon, mayroon bang tunay na 8 pamilya tulad ng pamilyang Woods? Lana. Nagawa upang mangolekta ng sarili pagkatapos ng ilang oras at sumagot, tama iyon. Sila ang nangungunang 8 kapangyarihan, at normal na mayroon silang napakaraming masters. Sino ang nakamit ang tunay na antas ng Diyos? Pagkatapos ng lahat, tinatamasa nila ang pinakamahusay. Mga mapagkukunan at lugar para sa paglilinang sa mundong ito. Ngumiti si Joanne ng mapait at nagsalita, dati, ang pamilyang Lagorio ay may pinakamataas na pag-asa na maging isang reclusive family, ngunit walang sino man ang nahanap na bubuo ang pamilyang Woods. Mamaya at maging isang reclusive na pamilya. Naiiba sa pamilyang Woods. Ang pamilyang Lagorio ay tumanggi at nahulog. Itinuturing lamang sila bilang isang nakatago. Pamilya sa halip na isang reclusive. Panipi. Kabanata 1028. Hindi nagsalita si Fane nang marinig niya ito. Ang mga Lagorios ay dapat na masiraan ng loob. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ng lahat, tinulungan nila ang pamilyang Woods, ngunit hindi nila kailanman naisip na ang pamilyang Woods ay magsusumikap at tumaas sa okasyon. Habang sila, haha, ano ang magagawa nila? Ayon sa kung ano ang tito. Sinabi, marami sa kanilang mga matatanda ay may malaking tagumpay at ang mas bata. Ang mga henerasyon ay nagpakita ng kamangha-manghang mga pagtatanghal. Lumaki sila ng hakbang-hakbang bilang sinanay nila ng husto, at maraming mga henyo ang lumitaw. Tulad ng para sa Lagorios, nagkaroon sila ng malaking pakikipaglaban sa mga pamilya na pareho ng katayuan at nawala ang marami.
Mga tao, napangiti din si Joanne, at nag-usap ang grupo nang maabot nila ang A. Kalsada na paved na kalsada. Gayunpaman, huminto. Sino ka? Ang lugar na ito ay kabilang sa ang pamilyang Woods. Wala sa inyo ang makakapasok maliban kung miyembro ka ng Woods pamilya at magkaroon ng token ng pamilya ng Woods. 7 hanggang 8 bata. Ang mga kalalakihan ay nagbabantay sa pintuan ng bato. Ang isa sa mga kalalakihan ay humakbang pasulong at nakulong sa Fane habang ang iba ay nagsiwalat ng kanilang mga tibak. Agad na agad sila na naglakad pasulong at ipinaliwanag, lahat, kami ay mga miyembro ng The Woods. Pamilya. Ito ang Fane Woods, ang batang master ng pamilyang Woods. Kami ay dito upang matugunan ang iyong Panginoon. Ang batang master ng pamilya ng Woods, Fane Woods. Bakit hindi natin narinig ang tungkol sa kanya? Agad na sumimangot ang lalaki pagkatapos niya. Narinig ang sinabi ni Lana. Hindi yun tama. Ang pamilya ng Woods ay may 2 Madems, at ang panganay na Madem ay mayroon lamang isang anak na lalaki, si Lance na nawala. Sa loob ng 3 buwan ngayon. Ang pangalawang Madem ay may isang pares ng kambal na anak na babae. Dahil kailan tayo may isa pang batang master? Ang mga mata ng isang binibini. Litap matapos niyang marinig ang sinabi ni Lana. Ito ba ay talagang Fane? Fane siya. Sumulyap kay Fane habang siya ay nagsalita at tumango. Mukha kang master. Ay! Ikaw talaga ang batang master ng pamilya Woods. Napangiti si Joanne. Bagaman napahiya siya, ipinaliwanag niya, bata, mangyaring tulungan kami. Upang maipasa ang mensahe at ipagbigay alam sa butler, si Tito Woods, o kahit na ang una. Elder na narito kami. Mangyaring sabihin sa kanila na ako si Joanne, at nagdala ako ng Fane. Upang bisitahin ang kanyang ama. Sige. Bagaman hindi ako sigurado tungkol sa kung ano ang nangyayari. Tutulungan akong ipasa ang mensahe. Gayunpaman, hindi ka makakapasok sa pamilyang Woods. Tirahan ng walang pahintulot. Tumingin ulit ang dalaga kay Fane. Bago lumingon upang maglakad sa bundok. Ang ibang lalaki ay sumulyap. Sa paligid bago mabilis na tumakbo sa bundok nang hindi nagsasabi ng marami. Mabilis na naglakbay ang tao. Sumugod siya nang makita niya ang isang pamilyar na figure sa isa. Sa mga parisukat, sa gayon ay ipinagbigay alam niya, ika-9 na Patronum, narito sila. Nasa ang paan ng bundok. Ano ang dapat nating gawin? Sino ang narito? Ang ika-9 Patronum, sumimangot si Brenton, nakakagulat. Tinitingnan ng binata Hoffing at Hoffing sa harap niya, nagsalita siya, hindi mo ba kami hiniling na pumatay kay Fane at Joanne? Nandito sila. Nakita ko ang 8 sa kanila at isa pang lalaki na dinala, sa gayon. Gumagawa ng siyam sa kanila. Nakasaad sa binata. F*** King Impierno. Sino ang nakakaalam niyan? Darating sila sa ilalim ng bundok sa hapon kung kailan lang kami. Inalis ang aming mga kalalakihan sa umaga. Pumayag si Mindy Woods na tulungan sila. Ipasa ang mensahe kay Tito o unang elder. Dumating ako sa iyo sa pamamagitan ng pinakamaikling landas. Hindi sila papayagan na umakyat sa bundok. Agad na Brenton. Nadama ang grabidad ng sitwasyon. Kung si Fane at ang iba pa ay umakyat sa mountain, kung ano ang nangyari mga taon na ang nakalilipas. Sa sandaling magkabilang panig. Kilalanin, malalaman ni Nash tungkol sa nangyari mga taon na ang nakalilipas na may simple lamang. Makipag-chat, ang greeting ng ngipin, pagkatapos ay inutusan ni Brenton, halika, kailangan mong sumama sa akin. Kailangan nating patayin si Fane bago dumating ang unang nakatatanda at ang iba pa. Wala. Nag-aalangan, hinailan niya ang lalaki kasama niya at lumipad patungo sa ilalim ng mountain. Kabanata 1029. Ang ika-9 na Patronum na ito ay malinaw na isang master na may katayuan sa demigod. Ang isang Patronum na may gayong paglilinang ay nagpakita kung gaano kalakas ang puting pamilya. Ang ika-9 na Patronum ay mabilis na naglakbay. Lumipad siya sa loob ng isang tagal ng oras habang hinihila ang ibang tao dati. Landing sa lupa. Tinapik niya ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa at tumalon pataas upang magpatuloy sa paglipad. Pagkatapos ng habang nakarating siya sa pintuan ng bato at huminto. Naginhawa si Brenton nang hindi na bumalik si Mindy kasama ang iba, at mayroon siyang itaas na kamay. Sinulyapan niya ang mga tao sa harap niya bago siya mahigpit na tinanong, alin sa iyo si Jack, at sino? Joanne. Panipi. Ako si Jack, at ito ang aking ina, si Joanne. Naglakad si Jack at nagbigay ng isang maliit na busog sa estranghero sa harapan niya. Magalang siyang gesture gamit ang kanyang mga kamay. At ikaw? Ang ika-9 na Patronum ay sumulyap. Haha, narito ka upang magbisita sa aming guro. Naghahanap ka. Ang butler natin.
Nagsalita siya. Oo. Hindi ba pumasok ang ginang upang maipasa ang mensahe? Pinahira ni Jack ang tao sa harap niya at sumagot. Matapat. Isa ako sa mga patronem dito. Sinabi ng aming Panginoon na wala siyang ibang anak na hiwalay sa kanyang isa at lamang. Anak, Lance. Pinakamainam kung umalis kayong lahat. Malamig na ngumiti si Brenton at tumawid sa kanyang dibdib. Bahagyang natigilan si Jack nang marinig niya ito. Gayunman, siya ay sa loob ng pagsmirking. Ipinagbigay alam ng butler kay Jack tungkol sa umiiral na kondisyon ni Nash dati. Si Nash ay nasa bingit ng kanyang kamatayan at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinadala upang hanapin si Jack. Nais ni Nash na makilala si Jack at kahit na nais ni Jack na sakupin ang mga puting pag-aari ng pamilya. Gayunman, bigla na lang, huminto sila sa pintuan nang makarating na lang sila. Parang si Lily at ang iba ay labis na natatakot kay Jack meeting Nash. Ang lahat ng higit pang dahilan para matugunan ni Jack si Nash, kung iyon ang kaso. Gusto niyang makita kung gaano karaming mga tao. Nais na salakayin siya. Malamig na ngumiti si Jack matapos niyang isipin ito. Pagbati sa iyo, Patronum. Talagang anak ako ni Nash, at ako. Narinig na ang aking ama ay malubhang may sakit, kaya bumalik ako para sa isang pagbisita. Hindi ako aalis, kahit na tinanong mo ako. Panipi. Dagdag pa ni Jack, gayon din, baka papatayin ako hindi nagtagal pagkatapos kong umalis sa lugar na ito, di ba? Ang mga sulok ng bibig ni Brenton ay twitched ng maraming beses, hindi niya inaasahan ang pagiging masigasig ni Jack. Hulaan ang bawat pag-iisip. Maraming mga tao na naroroon, at hindi ka nais-nais para sa kanya na gumawa ng anuman, sa gayon ito ay pinakamahusay na. Maghintay hanggang umalis si Jack at ang iba pa. Walang nakakaalam na siya ang pumatay sa kanila sa sandaling sila. Naglakad palabas ng mga miyembro ng White Family na nagbabantay sa pintuan paningin. Kahit na ang isang tao. Pinaghihinalaang siya, kailangan lang niyang igiit na hindi ito sa kanya, at walang katibayan na tulad nila. Lahat ay patay na. Ito ay isang magandang habang bago hinailan ni Brenton ang kanyang taybak at itinuro ito kay Jack. Bata, ang iyong mga aksyon. Sabihin mo sa akin na talagang nais mong magkaila bilang anak ng aming Panginoon at pumasok sa lakas. Magsasagawa ako ng aksyon kung ikaw. Huwag umalis, panipi. Naisip niya ito. Kung tumanggi si Jack na umalis, masasabi niya na ang mga taong ito ay pinipilit ang kanilang paraan. Saat na siya ay kumilos dahil hindi niya alam na siya ay anak ni Nash. Maaaring makatakas siya sa kamatayan hanggat si Lily ay nakipagtulungan sa kanya at protektado siya. Kabanata 10:30. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ako aalis. Iginiit si Jack, lihim na nakangiti. Gayunpaman, hindi ko mapipilit ang aking paraan sa loob. Din masarap na manatili lamang dito at maghintay na lumapit ang butler. Naniniwala ako na malalaman natin sa lalong madaling panahon kung ako. Anak ni Nash White. Panipi. Tumahimik si Jack sa isang iglap habang malamig na tinig niya si Brenton bago siya idinagdag, parang ayaw mo. Ako upang makilala si Nash, tama ba ako? Panipi. Mapahamak ito. Dahil hindi ka aalis, hinihiling mo ito, binata. Tumingin si Brenton sa likuran niya. Siya. Ibinagsak ang kanyang taybak patungo kay Jack, na natatakot na si Tito at ang iba pa ay makikita ang mga ito kung ito ay matagal. Isang nakakatakot na aura ng taybak na nagmamadali patungo kay Jack, walang pagkakamali ang nakamamatay na hangarin sa likuran ng tulad nito. Pag-atake. Sa kabila ng nakakatakot na paglipat, tumayo lang si Jack habang si William, na katabi niya, ay hinaila ang kanyang taybak. Lumabas bilang isang nakakatakot na taybak na si Aura ay lumipad palabas. Agad itong tumigil sa ika-9 na Patronum Sword Aura. Ang isang bingi na putok ay maaaring marinig habang ang mga pag-atake mula sa magkabilang panig ay nakansela sa isa't isa. Alam ni William na bumalik na si Jack, alam niya ang maraming mga kaaway mula sa puting pamilya ay mayroon sila. Mga tanawin kay Jack. Sa makatuwid, mas mabuti kung itinago ni Jack ang kanyang antas ng paglilinang sa isang oras. Hindi kailanman inisip ni Brenton na mayroong isang malakas na Panginoon sa tabi ni Jack, kahit na matapos niyang maipasa ang kanyang paunang sorpresa, nagbanta siya kay William. Sino ka? Ikaw ay isang master ng antas ng demigod. Alam mo ba ang mga resulta ng pagpunta laban sa puting pamilya, binata? Panipi. Haha, hindi ka nababahala sa aking pagkakakilanlan, ngunit hindi ako tatayo ng walang pag-atake kung salakayin mo siya. Tumawa si William, sliver ng disdain na nakikita sa kanyang mga mata. Para sa Brenton, maramdaman niya na ang kanyang kalaban ay nasa paunang yugto ng antas ng demigod. Mayroon siya. Walang dapat matakot dahil nakamit na niya ang huling yugto ng antas ng demigod. Samantala, si Mindy ay nakarating sa isang parisukat kung saan tinanong niya ang isang tao, nasaan ang butler? Alam mo ba? Nasaan siya? Panipi.
Ngumiti ang lalaki. Si Butler Tito ay tila nasa quarters ng Master kasama si Beth. Pagkatapos ng lahat, ang Master. Ang kondisyon ay nakakahiya, at patuloy silang banibisita sa kanya. Panipi. Sige, salamat. Tumango si Mindy at mabilis na sumugod patungo sa mga tirahan ni Nash. Gayunpaman, napigilan siya ng dalawang puting miyembro ng pamilya na nagbabantay sa pintuan nang dumating siya. Doon. Mindy, may kailangan ka ba? Ang isa sa mga kalalakihan ay agad na nagtanong kay Mindy. Maaari kaming makatulong na pumasa. Sa mensahe kung ito ay kagyat. Panipi. O mahal, ito ay isang bagay na mahalaga. Si Mindy ay labis na nababalisa at agad na sumigaw ng malakas. Sa loob, Sister Bella, Butler Tito. Mabilis. May isang bagay na mahalaga, at kailangan kita dito. Panipi. Si Beth at Tito, na nasa loob, ay naglalakad mula sa bahay nang marinig nila si Mindy. Mindy, ano ang nangyayari? Blurted Titus habang naglalakad siya palabas. Paano ka maaaring sumigaw ng malakas kapag ang Panginoon? Nagpapahinga na ba? Hindi ka ba natatakot na maaabala mo ang pahinga ng Master? Ito ay walang kabuluhan sa iyo. Panipi. Ngumiti si Mindy at sinabing, Butler, mayroong isang babaeng sumama sa isang mas batang lalaki. Aniya. Na ang kanyang pangalan ay si Joan at ang pangalan ng kanyang anak na si Jack. Ang kanyang anak na lalaki ay anak ng Panginoon, at hindi ko alam kung totoo ito. O hindi, parang hindi sila nagsisinungaling, kaya agad akong pumasok upang iulat ito. Panipi. Totoo ba ito? Nanlaki ang mga mata ni Tito habang ang kanyang ekspresyon ay nagagalak sa kagalakan. Anong balita? Anong kamanghamanghang balita? Ipaalam sa akin ang Panginoon, at lahat tayo ay maaaring bumaba upang tanggapin ang iyang Master Jack. Panipi. Kaya't siya talaga ang anak ng Master. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.